Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So nagkakaisa mga kababayan ngayon yung mga legal minds, mga legal experts na mga matitino sa pagsasabing pampagulo lang yung kasong final mga kababayan ni Mans Carpio. Ginugulo yung impeachment proceedings ng intensyon, sabi nga ni Batangas Representative Jinky Luistro, gusto lang supilin yung paglabas ng mga ebidensya. Pero yung unang mga kababayan na final na petisyon ni Mans Carpio sa Quezon City RTC, dininay, binasura mga kababayan. Ayan Quezon City Court denies Mans Carpio's plea to block release of tax records to Justice Panel. So malamang itong panibagong kaso na final mga kababayan ni Atty. Mans Carpio laban sa BSP, sa AMLA, tapos sa Justice Panel, ibasura din lang mga kababayan. Base mismo sa pananaw ng mga legal experts na matitino. Kasi may mga hindi man po matitino. May mga abogado hindi po matitino. Pero hindi man natin biniblame kung bakit sila nasa side. Parte yon ng kanilang trabaho. Yung mga akusado, may right man po sila na kumuha ng legal defense ng mga abogado para sa kanilang legal defense. Ayos lang po yan. Pero ang sinasabi natin, malamang sa malamang tulad ng nangyari po sa RTC, doon sa naging kasong final, binasura lang po. Kaya tama itong sinabi po ni Jinky Luistro. Yan, sabi niya, Carpio raps meant to suppress evidence in BP Sara impeachment. Yun man lang ang intensyon. Partian niya siya ng legal playbook ng defense. Sabi dito, Luistro said the case filed by lawyer Manases Mans Carpio against lawmakers and financial regulators is part of the defense legal playbook, but made clear that it will not derail the committee's work. Tuloy ang impeachment proceedings. Basta niya maliwanag, these are attempts to suppress the disclosure of this information. Sabi po ni Jinky Luistro, admittedly niya, we're taking the safer side. We opted not to subpoena the bank, including the bank records, because we can actually see from the documents of other government agencies the information that we wanted to see. Kaya yung sinubpena nila, yung AMLAC, diba mga kababayan, parehas din. Gamitan ng isip, talino, mga kababayan siyempre. Kaya nataranta po yung kampo ng Duterte. So sa gitna mga kababayan ng mga lumalabas na dokumento at sunod-sunod na legal na mga hakbang, isang bagay lang ang hindi nawawala sa isipan mga kababayan ng publiko. Hindi pa rin nasasagot ng kampo ni Sara ang pinakapayak na tanong, saan ang galing yung bilyon-bilyon? Iniiwasan nila ang sagutin. Saan ang galing yung bilyon-bilyon na na-detect ng AMLAC? At saan napunta? Di ba? So habang lumalalim ang diskusyon mga kababayan, lalong nagiging malinaw yung issue na hindi lang po legal. Ito po mga kababayan ay usapin ng transparency, accountability at saka public trust. Ang malinaw na tanong, saan yung bilyon-bilyon na pumasok? Yung 6.77 billion. Saan galing yon at saan napunta? Yon ang sinasabing parte ng inflows at outflows mga kababayan ni Sara Duterte at saka ng kanyang asawang si Mans Carpio mula 2006 hanggang 2025. Ang tawag mga kababayan ng AMLAC, mga suspicious transaction reports or STR. May 36 suspicious transactions na na-flag mga kababayan. 17 yung sa ilalim ng pangalan ni Sara.
16 naman po sa ilalim ng pangalan ni Man Scarpio, asawa ni Sara. Hindi siya tugma sa salin at may mga testimonya na possible connection nito, mga kababayan, sa drug lord batay sa mga sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. So ang ilan sa mga transaksyong ito, mga kababayan, pinaniniwala ang parte ng payouts mula sa mga individual na may koneksyon, mga kababayan, sa droga. Kaya kahindik-hindik itong naging revelasyon. Isang paratang, mga kababayan, na siyempre mariing itinanggi ni Man Scarpio. So sa puntong ito, nananatiling sentro, mga kababayan, ng usapin ang tanong kung hindi ito nakadeklara at hindi ring malinaw ang pinagmulan. Ano ang tunay na source ng bilyon-bilyon na dumaloy sa mga bank accounts nila? Yan ang matinding tanong, mga kababayan, na hindi sinasagot ng mag-asawa. So yung pag-file, mga kababayan, ng asunto ng kaso laban sa BSP, sa AMLAC at sa members of the Justice Panel, ang tanong ng bayan ngayon, ano ba to? Pampagulo lang o legal na depensa? Some legal experts at members ng Justice Panel tulad ni Terry Ridon, ang tawag niya dito pampagulo lang o strategy para sa diversion. Pag-iwas sa katotohanan, sabi po ni Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Pananakot sa mga institusyon tulad ng BSP, ng AMLAC, at pati siyempre ng Congress. Sa madaling sabi, mga kababayan, hindi mismo yung pera na dumaloy ang sinasagot. Ang proseso ng investigation ang pinagtutuunan ng atensyon ng kampo ni Sara. Yung proseso. Ngayon, bakit po hindi sapat yung private citizen defense na sinasabi ni Atty. Man Scarpio at ng kanyang abogado? Iginiit, mga kababayan, ni Man Scarpio sa kanyang argumento kahapon sa interview ng media na siya raw po ay isang pribadong mamamayan. Kaya daw, mga kababayan, dapat protektado yung kanyang bank records. Ngunit sabi ng mga legal experts, salungat ito sa katotohanan. Exception na niya ito sa bank secrecy law. Ayon kay Batangas Representative Jinky Luistro, na chairman ng Justice Panel. Ito niya ay malinaw sa batas. Republic Act 1405 upang matiyak niya yung accountability. Joint account kasi at communal property. Marami sa na-flag, mga kababayan, na mga transaksyon ay mula sa joint account ni na Sara na isang vice presidente at sa kanyang asawa na si Man Scarpio. So bilang asawa ng second highest official of the land, ang asset ay pwedeng ituring na communal. Hindi siya simpleng private, sabi po ni Jinky Luistro. Public interest over privacy. Kapag ang usapin, mga kababayan, ay may kinalaman sa posibleng katiwalian o pandarambong, mas matimbang ang karapatan ng publiko kaysa sa bank privacy. So dito, mga kababayan, pumapasok ang mas malalim na prinsipyo. Kapag may public office na sangkot, nababago po yung threshold ng privacy. So, doon nga po sa Quezon City, nag-file sila ng kaso, binasura po yung TRO petition nila. Hindi po napigil yung records. Yun ang pinakahuling naging aksyon ng Quezon City RTC sa petisyon ni Man Scarpio, mga kababayan, para sa TRO laban sa subpena na pinalabas ng Justice Panel. Diniklara po na moot and academic ng korte. Kasi nga po, nakapag-comply na. Nakapag-comply na po yung BIR bago pa man po mailabas yung utos. Too late the hero.
Ngayon, sa impeachment context mga kababayan, ang impeachment ay isang legal exception sa bank secrecy. Yun mismo din yung pinaliwanag ni dating Far Eastern University Law Dean Attorney Mel Santa Maria. So ang investigasyon mga kababayan laban sa unexplained wealth, hindi siya simpleng privacy issue. Kung may posibleng public interest o legal na gawain, I mean illegal pala. Illegal na gawain, hindi illegal. Illegal na gawain. So ibig sabihin, hindi na po napigilan ng daloy ng impormasyon. Tuloy ang pagsusuri ng Justice Panel mga kababayan. Ngayon, ang pag-file mga kababayan ng kaso ni Mans Carpio, may malagang legal implication ito ayon sa mga eksperto sa batas. Kasi hindi naman niya kini-question yung falsification. Hindi man niya sinabing peke yung records. Ang kini-question mga kababayan ni Mans Carpio yung unauthorized disclosure. Hindi man niya dinideny kung ano yung lumabas. Kung ano yung inilabas na records ng AMLAC. Kung hindi na yun dinideny, di posibleng totoo. On records na-detect. So sa madaling paliwanag, yung legal action ni Mans Carpio, hindi po yung laman yung tinututunan, kundi ang paglabas nito ng AMLAC, ng BSP at saka ng Kongreso. So may self-incrimination dilemma. Upang maipaglaban niya ang privacy claim, kailangan niya ngayon mga kababayan na patunayan ni Mans Carpio na kanya yung accounts. Yan, sabi ng mga legal experts, magbabackfire ito. Sabi ni Attorney Wilfredo Garrido, hindi pinag-iisipan niya, mga bubuan niya. Hindi pabigla-bigla, hindi pinag-isipan masyado ng mga abogado ni Attorney Mans Carpio yung magiging legal implications nito. Magbabackfire niya ito sa pagmumuka nila. Ngayon, kailangan nila na patunayan na kanila yung accounts. So magko-confirm. Kung itatanggi naman po ito, yung mga lumabas na bank accounts, mawawala ng legal standing. Tama? Kung aaminin, mga kababayan, may direktang koneksyon. May establish yung direktang koneksyon nila sa accounts mismo. Mako-confirm. So ang resulta, ang mismong legal strategy nila ay nagiging sensitibo po sa kanilang posisyon. Sa kanilang sariling posisyon. Nagets ninyo mga kababayan? Ngayon, dito tayo sa argumento ng mga mambabatas. Ayon kay Jinky Luistro at iba pang mga members ng Justice Panel, ang naging hakbang ni Mans Carpio ay hindi man po pagtanggi doon sa lumitaw na amount na 6.77 billion pesos. Wala siyang tinanggihan. Focus sila sa legalidad, hindi sa source. So ang diskusyon na punta sa proseso, hindi po sa pinagmulan ng pera, talagang diversionary strategy. Sa fruit of the poisonous tree strategy, kahit totoo yung ebidensya, sinasabing hindi dapat gamitin dahil sa paraan ng pagkakuha. Pero para mga kababayan sa marami, nag-shift na niya yung usapan. Hindi na totoo ba yung bilyon, yun dapat yung usapan. Kundi bakit may bilyon? At yan po ang iniiwasan na sagutin ng mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte. So sa dami mga kababayan ng legal arguments, filings at procedural issues, isang bagay lang po ang nananatili. Wala pa rin mga kababayan na malinaw na direktang paliwanag sa pinagmulan po ng bilyon-bilyong transaksyon na bumulwak during the impeachment proceedings sa Congress. So habang umiikot po yung diskusyon sa technicalities, lalo pong lumilinaw yung sentrong usapin. Yun yung transparency na kinakailangan.
accountability at public trust. So sa usapin mga kababayan ng bilyon-bilyong piso, hindi po sapat yung legal na depensa. Kung hindi po nasasagot yung pinaka-simpleng tanong, hindi po dapat nakatuon tayo doon sa kung paano lumabas yung records, kundi bakit may ganito kalaking halaga si Sara Duterte at yung kanyang asawa na si Mans Carpio. Doon dapat nakatutok yung atensyon ng taong bayan. At yun dapat ang sinasagot ng mag-asawa po. Huwag puro diversionary tactics. Huwag puro iwas sa usapan. Puro pag-iwas mga kababayan sa pinakang sentro ng issue. Ang sentro ng issue po, yung bilyon-bilyon, saan galing at saan napunta. Yun ang dapat po ipaliwanag ng mag-asawa. Tama?